Bawat tao may pagkakamali, pero bakit parang ang bilis nating humusga? Parang tayo'y walang bahid ng pagkakamali. Isang pagkakamali lang, parang katapusan na. Lahat ng nagawang mabuti, biglang nawawala. Parang ang dali nilang kalimutan ang lahat ng sakripisyo at mabubuting nagdaan. Kapag may nadapa, marami ang tumatawa. Kapag may pumalpak, marami ang pumupuna. Pero kapag silang nasa parehong sitwasyon, biglang naghahanap ng pangunawa at konsiderasyon. Nakakalimutan nating lahat ay tao lamang. May kahinaan, may takot, may sariling laban. Walang ipinanganak na alam ang lahat. Lahat tayo'y natututo sa bawat sugat. Bago ka magturo ng mali, silipin mo muna ang sarili. Bago ka manghusga ng iba, tanungin mo muna ang iyong konsensya. Sino ba ang perpekto? Wala namang taong hindi nagkamali sa mundo. Sino ba ang perpekto? Lahat tayo'y may pagkukulang at pagkatalo. Kaya bakit napakadaling humusga? Parang hindi tayo nagkasala. Sino ba ang perpekto? Kung tayong lahat ay tao lamang. May mga taong nagkamali dahil naligaw. May mga pusong nasaktan kaya nagkamali ng hakbang. May mga desisyong bunga ng kahinaan, at may mga pagkukulang na bunga ng pinagdaraanan. Pero hindi ibig sabihin ito'y masama na agad. Hindi lahat ng pagkakamali ay sumasalamin sa pagkatao ng ganap. May mga taong natututo pagkatapos mabigo. May mga taong mas nagiging mabuti matapos masaktan ng husto. Ngunit sa mundong puno ng opinyon, mas mabilis ang husga kaysa bagunawa sa sitwasyon. Mas madaling maghanap ng mali sa iba kaysa ayusin ang sariling pagkukulang na dala. Kung lahat tayo'y huhusgahan patay sa pinakamalaking pagkakamali natin, sino ang matitirang malinis? Sino ang matatawag na perpekto? Kaya natuto akong maging maingat sa salita, dahil hindi ko alam ang laban ng bawat isa. Hindi ko alam ang dahilan ng kanilang pagkadapa, at hindi ko alam ang sakit na kanilang dinadala. Lahat tayo may mga lihim na sugat. May mga panahong gusto na ring sumuko agad, pero patuloy pa rin lumalaban sa bawat araw. Umaasang balang araw ay mas maintindihan ang mundo. Hindi sukatan ng tao ang kanyang pagkakamali, kundi kung paano siya bumangon matapos itong mangyari. Dahil ang tunay na lakas ay hindi ang hindi nadapa, kundi ang muling pagtayo matapos madurog ng problema. Sino ba ang perpekto? Walang taong hindi kailanman nagkamali rito. Sino ba ang perpekto? Lahat tayo'y may kwento ng pagkatalo. Kaya bago ka humusga, alalahanin mo minsan ka ring nagkamali. At bago ka magsalita, piliin mong umunawa kaysa manakit. Sa mundong puno ng pagkukulang, mas kailangan natin ng habag kaysa panghuhusga. Dahil sa dulo ng lahat, wala namang perpekto. Tao lang tayo, nagkakamali, natututo at muling bumabangon.
na maging sapat. Ilang beses mo nang binago ang sarili mo para lang tanggapin ng iba. Pero sa huli, may masasabi pa rin sila. Pagod na akong habulin ng kanilang pamantayan. Pagod ng sukatin ang sarili sa kanilang tinginan. Kahit anong gawin ko, parang kulang pa rin. Kahit ibigay ko ang lahat, may mali pa rin sa paningin. Noong tahimik ako, sabi nila wala akong pakialam. Noong nagsalita ako, sobra naman daw ang yabang. Nung nagbigay ako, may kapalit daw na hangarin. Noong tumanggi ako, madamot agad ang tingin. Parang walang tamang paraan para maging sapat sa mundong sanay maghanap ng mali sa bawat hakbang. At habang pilit kong inaabot ang kanilang pag-aproba, unti-unti kong nawawala ang tunay kong pagkatao. Hanggang kailan ko ba kailangang magpanggap? Hanggang kailan ko ba kailangang magtiis para lang marinig mula sa iba na ako'y sapat na rin? Tao lang din ako, napapagod at nasasaktan. Hindi habang buhay, matatag sa bawat laban. Tao lang din ako, may kahinaan at pagkukulang. Hindi perpekto sa mata ng karamihan. Tao lang din ako, may pusong napupuno rin ng pagod. At kung minsan ay gusto ring huminto sa laban na walang katapusan. Maraming gabi ang lumipas na puno ng tanong kung bakit parang kailangan kong patunayan ang lahat ngayon. Bakit hindi sapat ang pagiging totoo? Bakit kailangang baguhin ang sarili para lang tanggapin ng mundo? Pinilit kong maging taong gusto nilang makita, ngunit lalo lang akong naligaw sa aking pagkatao. Hanggang isang araw ay napagtanto ko, hindi ko kailangang mabuhay sa anino ng opinyon nila. Dahil kahit anong gawin mo, may taong hindi pa rin makukontento. At kahit gaano kakabuti, may taong pipiliing makita ang iyong pagkukulang pa rin. Ngayon alam ko na hindi ko responsibilidad ang kontrolin ang iniisip ng lahat. Ang responsibilidad ko ay manatiling totoo sa sarili ko. Hindi ako bayani, hindi rin perpekto. May mga araw ding gusto ko nang sumuko. May mga sugat na pilit kong tinatago, at mga pangarap na ilang beses nang nabigo. Pero hindi ibig sabihin nun ay mahina ako. Hindi ibig sabihin nun ay wala akong halaga rito. Dahil ang tunay na lakas ay hindi ang hindi nasasaktan, kundi ang patuloy na pagbangon sa kabila ng kahinaan. Kaya kung may humusga man sa akin, hayaan po na silang magsalita. Kung iyon ang nais nilang gawin, habang sila'y nakatingin sa aking pagkakamali, ako na may abala sa paghilom at pagbuo ng sarili. Tao lang din ako, hindi pa kalang damdamin. May mga luha ring pilit ko
patunayan ang sarili mo sa iba. Pakinggan mo ito, hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangan maabot ang pamantayan ng lahat. Dahil sa dulo ng araw, ang pinakamahalagang pagtanggap ay ang pagtanggap mo sa sarili mo. Tao ka lang din at sapat ka na. Para sa mga taong hindi tumigil mangarap kahit ilang beses pagtawanan. Lumaki akong puno ng mga pangarap, mga pangakong sa sarili ko'y pilit kong hinahanap. Pero sa bawat hakbang na aking ginagawa, may matang nakatingin at may taong nanghuhusga. Sabi nila, masyado kang mataas mangarap, balang araw babagsak ka rin sa hirap. Ngunit sa puso ko'y may apoy na naglalagablab. Kahit ilang beses matalo, patuloy pa rin lumalaban. Maraming gabi na ako'y nag-iisa, kasamang pagod at mga tanong sa isip na dala. Kung tama pa bang ipagpatuloy ang landas, kapag mismong mundo ang nagsasabing tumigil ka na agad. Ngunit natutunan kong huwag matakot sa mga salitang gustong sumira ng loob. Dahil ang pangarap ay hindi para sukatin ng opinyon ng mga taong hindi man lang naniwala sa akin. Sa mata ng mundo, mali ang bawat hakbang na ginagawa ko. Pero sa puso ko, alam kong may dahilan kung bakit ako narito sa mata ng mundo. Isa lang akong nangangarap ng malayo, pero balang araw patutunayan kong kaya kong abutin ang pangarap ko. Noong nagsisimula pa lang akong mangarap, marami ang nagsabing hindi raw sapat. Hindi sapat ang talento, hindi sapat ang kakayahan, hindi sapat ang lakas para marating ng tagumpayan. Pero hindi nila nakita ang bawat pagpupuyat, mga panahong halos mawalan na ng pag-asa at lakas, mga luha na itinago sa likod ng ngiti, mga laban na ako lang ang nakakaalam sa sarili. Minsan gusto ko nang sumuko sa gitna ng daan, kapag puro pagkukulang ang nakikita ng karamihan. Pero sa bawat pagkadapa, may aral na kasama, at sa bawat pagkatalo, mas lalo akong tumitibay pa. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili sa mga taong wala namang ambag sa aking paglalakbay. Dahil ang tagumpay hindi nakukuha sa salita, kundi sa tiyaga, sakripisyo at paniniwala. Silang magsalita habang ako'y abala sa pagbuo ng aking pangarap na dakila. Hindi lahat ng tumatawa ay mananatiling nakatawa. Kapag nakita nilang unti-unti kang umaangat na at
At hindi lahat ng bumabatikos ay may alam sa bigat ng laban na pasan-pasan mo araw-araw laban. Sa mata ng mundo, maaaring maliit lang ang tingin nila sa'yo, pero wag mong kalimutan, may halaga ang bawat pangarap na nasa puso mo. Sa mata ng mundo, marahil isa ka lamang sa marami, pero sa sarili mong kwento, ikaw ang bida ng bawat tagumpay na darating. Kaya kung may mga taong nagsasabing hindi mo kaya, ngitian mo lang, dahil ang pinakamagandang sagot sa panghuhusga ay ang tagumpay na pinaghirapan mo. Nakakapagod kapag lahat may opinyon, parang bawat desisyon mo may nakahandang husga. Yeah! Yeah! Oh, yeah! Bata pa lang ako, marami nang nagsasabi kung ano raw dapat at kung sino dapat maging katabi. Kapag tahimik ka, mahina raw ang tingin. Kapag nagsalita ka naman, sobra raw ang dating. Kapag sumunod ka, wala kang sariling isip. Kapag lumihis ka naman, mali agad ang kapalit. Parang bawat galaw may nakapantay, lahat may komento kahit hindi naman apektado ng tunay. Hey, may nagsasabing kulang ang pangarap, may nagsasabing masyado namang mataas ang hangad. Kapag bumagsak ka, sasabihin sinabi ko na sa'yo. Kapag nagtagumpay ka, sasabihin madali lang naman yun. Ang bigat dalhin ng mga salita, lalo na kung galing sa mga taong malapit sa'yo. Pero natutunan kong hindi lahat ng opinyon ay dapat gawing direksyon. Opinyon ng lahat, parang hangin na hindi mapigilan. Kahit saan ako lumingon, may puna, may tanong, may panghuhusga sa panahon. Opinyon ng lahat, parang ingay na hindi matapos-tapos. Pero natutunan kong pakinggan ang sarili kaysa malunod sa sinasabi ng marami. Yeah, minsan gusto kong maging malaya, yung walang kailangang patunayan sa iba. Pero sa mundong puno ng social media, bawat kilos mo'y may kritiko na agad nakahanda. Isang larawan lang may kwento na silang binuo, isang pagkakamali lang, buong pagkatao mo'y hinusgahan na ng buo. Hindi nila alam ang pinagdaraanan, pero parang eksperto sa bawat sitwasyon. May mga gabing napapaisip ako kung bakit kailangang mabuhay ayon sa gusto nila, hanggang sa naunawaan ko ang isang katotohanan: hindi lahat ng tao ay magiging masaya sa desisyon mo kailanman. Kaya bakit ko hahayaang kontrolin nila? Bakit ko ibibigay sa iba ang karapatang magdikta ng aking bukas? Ngayon alam ko na ang dapat kong gawin
kaya ang ako'y alipinin. Dahil sa dulo ng araw ako ang sasagot sa bawat pagkakataong pinalampas o sinubok. Hindi ko kailangan ang balakbak ng lahat, hindi ko kailangan ang pagsang-ayon ng bawat isa. Ang mahalaga malinis ang aking konsensya at tapat ako sa sarili kong adhikain at paniniwala. Hayaan silang magsalita kung iyon ang gusto nila. Hindi ko na kontrolado ang takbo ng kaninang dila habang sila'y abala sa pagbibigay ng opinyon. Ako na may abala sa pagtupad ng aking misyon. Opinyon ang lahat, hindi na ako magpapakulong sa kanilang salita. May sarili akong pangarap, may sarili akong landas na tinatahak. Opinyon ang lahat, maaaring hindi kailanman mawala, pero hindi na ako matitinag dahil alam ko kung sino ako at saan papunta. Hindi masama ang makinig, pero wag mong hayaang mawala ang boses mo. Dahil sa mundong puno ng opinyon, ang pinakamahalagang marinig ay ang tinig ng sarili mong puso. Oh, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Woo. Sa mundong mabilis tumingin, mukha lang ang nakikita, hindi ang kwento sa likod nito. Pagpasok ko pa lang, may matang nakatingin, parang hinusgahan na bago pa man ako magsalita. Kahit kaunti, base sa suot, base sa forma, parang doon na sinusukat ang buong pagkatao ng isang tao. Kapag simple lang bihis, sasabihin walang narating. Kapag maayos naman, mayabang agad ang tingin. Kapag tahimik ka, suplado raw ang dating. Kapag palangiti ka naman, may ibang kahulugan pa rin ibibigay sa'yo. Hindi nila alam ang mga laban na aking pasan. Hindi nila nakita ang sugat na tinakpan ng katatagan. Nakikita lang nila ang nasa labas, pero hindi ang pusong araw-araw na lumalaban. Ang dali nilang bumuo ng kwento mula sa bagay na nakikita ng mata, pero ang tunay na pagkatao hindi nakikita sa unang tingin lamang. Mukha lang ang nakikita, hindi ang sakit na dinadala. Mukha lang ang nakikita, hindi ang laban sa bawat umaga. Mukha lang ang nakikita, kaya mabilis silang manghusga, pero ang tunay na halaga ng tao hindi nasusukat sa panlabas na anyo. May taong laging nakangiti, pero gabi-gabi namang umiyak ng palihim. May taong mukhang matatag, pero wasak na pala sa dami ng pinagdaan. May taong mukhang masaya sa larawan, pero puno ng problema sa totoong buhay. May taong tahimik sa isang sulok, pero may pangarap na mas malaki pa sa inaakala ng marami. Nakakalungkot isipin minsan na mas pinapaniwalaan ang nakikita kaysa katotohanan. Mas madaling manghusga kaysa umunawa, mas madaling pumuna kaysa makinig sa kapwa.
Kung pwede lang makita ng mata ang lahat ng sugat sa puso, marahil mas maraming pipiling umunawa kaysa manghusga ng walang alam sa totoo. Kaya natuto akong huwag agad tumingin sa palabas na anyo ng isang tao at husgahan siya kaagad. Dahil alam kong may mga kwentong nakatago sa likod ng bawat ngiti at bawat kilos na tahimik na dumadaloy. Hindi lahat ng mayaman ay masaya, hindi lahat ng mahirap ay walang pangarap, hindi lahat ng maganda ang bihis ay mayabang, at hindi lahat ng tahimik ay may tinatagong galit sa kalooban. Tao tayo, hindi larawan, hindi dapat hinuhusgahan sa unang tingin lamang. Dahil ang tunay na ganda ng pagkatao nasa puso at hindi sa nakikita ng mundo. Mukha lang ang nakikita, pero hindi yon ang buong kwento. Mukha lang ang nakikita, pero hindi doon nasusukat ang pagkatao. Mukha lang ang nakikita, ngunit ang puso ang tunay na salamin, at sa likod ng bawat anyo may kwentong karapat dapat ding pakinggan. Sa susunod na may makilala kang tao, huwag agad humusga, dahil ang nakikita ng mata ay maliit na bahagi lamang ng kanyang kwento. Hindi lahat ng nakangiti Ay masaya, hindi lahat ng tumatawa ay payapa. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay ang mga sugat na hindi nakikita. Araw-araw akong nakangiti, parang walang problema sa mga nangyayari. Ngunit sa likod ng bawat tawa may mga luha rin gustong kumawala. Sanay na akong sabing ayos lang kahit durog ng puso't isipan, dahil sa mundong mabilis humusga, mas madaling magkunwaring matatag kaysa magpakita ng kahinaan. Kapag nakita nilang umiyak ka, mahina raw ang tingin nila. Kapag ipinakita mong nasasaktan ka, may mga taong gagamitin palaban sa'yo ang iyong pagdurusa. Kaya itinago ko ang lahat, mga sugat na matagal nang bumibigat. Habang ang mundo'y nakikita ang aking ngiti, hindi nila alam unti-unti na akong nauubos sa sarili. Kung alam lang nila ang totoo sa likod ng mga ngiting ipinapakita ko, marahil mauunawaan nila na hindi lahat ng masaya ay masaya talaga. Sa likod ng ngiti may luhang nakatago, may mga pangarap ding unti-unting naglalaho. Sa likod ng ngiti may pusong sugatan na pilit bumabangon kahit pagod na lumaban. Hindi nila nakikita ang sakit na aking pasan, dahil sa likod ng ngiti may mundong tahimik
na nasasaktan. May mga gabing kausap ko ang sarili habang ang katahimikan ang tanging katabi. Pinipilit kong hanapin ang dahilan kung bakit parang ako lang ang lumalaban. Habang ang iba'y mahimbing na natutulog, ako'y gising pa rin sa bigat ng mga pagsubok. Maraming tanong ang walang kasagutan, maraming sugat ang pilit kong nilalampasan. Ngunit kinabukasan, muli akong haharap sa karamihan. Suot ang parehong ngiti na nagsisilbing maskara ng aking pagkabigo. At bigate, nakakapagod ding magpanggap na parang okay kahit hindi naman. Nakakapagod ding umiti kapag ang puso mo'y unti-unti nang napupunit. Pero patuloy pa rin dahil alam kong may dahilan. Balang araw ang lahat ng sakit ay magkakaroon din ng katapusan. Kung may natutunan man ako sa pagdaan ng panahon, hindi lahat ng laban ay kailangang ipagsigawan ngayon. May mga bagyong tahimik lang na dinaraanan, ngunit mas malakas pa sa unos na nakikita ng karamihan. Kaya bago ka humusga sa isang taong palaging masaya, alalahanin mong baka siya ang pinakamaraming dinadala. Dahil may mga pusong sanay ng magkuble upang hindi makita ng mundo ang kanilang paghihirap na nakatali. At kung ikaw man ang taong ito na laging nakangiti kahit wasak sa loob mo, tandaan mong hindi ka nag-iisa. May mga taong handang umunawa at makinig sa'yo. Sa likod ng ngiti, may kwentong di alam, may mga luha at pangarap at tahimik na nilalabanan. Sa likod ng ngiti, may pusong matatag na kahit sugadan ay patuloy pa ring lumalakad. Hindi man nila makita ang tunay kong nararamdaman. Sa likod ng ngiti, patuloy pa rin akong lalaban. Sa mundong mabilis manghusga, may mga taong natututong itago ang sakit. Kaya sa susunod na may makasalubong kang nakangiti, piliin mong maging mabait. Dahil hindi mo alam kung anong laban ng kanyang tinatahak sa likod ng ngiti. Para sa lahat ng taong kahit anong gawin, may masasabi pa rin ang iba. Kahit hindi nila alam ang buong kwento. Mula pagkabata, lagi nang may nakamasid. Bawat kilos, bawat galaw, parang may nagbabantay sa paligid. Kapag tahimik ka, sasabihin may problema. Kapag masaya ka naman, may inggit daw na kasama. Kapag nagsikap ka, bida-bida ang tawag. Kapag nagpahinga, katamad naman ang sigaw. Kapag nagkamali ka, parang krimen ang tingin. Pero kapag nagtagumpay, sasabihin sinuwerte lang din. Hindi nila nakita ang puyat at sakripisyo
asenso. Sabi nila may yabang na rin. Noong nangangarap pa lang pinagtawanan nila. Ngayon na umaangat sa kanila kinikilala. Ganito talaga ang buhay, maraming opinyon, lahat eksperto kahit hindi nila alam ang sitwasyon. Minsan gusto mong sumagot para ipagtanggol ang sarili, pero mas pinili kong manahimik at magpatuloy palagi. Dahil natutunan kong hindi lahat dapat pakinggan. May mga boses na dapat mo nang iwanan. Hindi sukatan ng halaga ang kanilang komento. Mas mahalaga pa rin kung paano mo binuo ang pagkatao mo. Hindi mo alam ang laban ko, hindi mo alam ang dahilan ko. Madaling manghusga mula sa malayo, pero hindi mo alam ang totoo. Kaya tuloy lang kahit maraming humaharang mga negatibong salita. Hindi ko na pinapansin habang tumatagal. Dati sugat bawat komento na naririnig. Ngayon ginagawa ko ng lakas para magpatuloy sa landas kong tahimik. Hindi lahat ng bato ay dapat mong pulutin. Hindi lahat ng salita ay dapat mong damdamin. Dahil sa bawat taong humihila bababa, may mas marami pa rin naniniwala. Laging may nasasabi, kahit anong gawin mo sa buhay na ito palagi. Pero hindi ako mabubuhay para sa tingin nila. Hindi ako susuko para lang mapasaya sila. Laging may nasasabi, ngunit hindi nila hawak ang aking pagkatao. Sa dulo ng lahat ng kanilang panghuhusga, ako pa rin ang magsusulat ng kwento ng buhay ko. Kaya kung pagod ka nang marinig ang opinyon ng mundo, tandaan mo, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Mabuhay ka para sa pangarap mo. Hey, yeah. Hindi para sa komento nila. Hindi para sa komento nila. Bago ka humusga, subukan mong tanungin ang sarili mo. Alam mo ba talaga ang buong kwento? O nakikita mo lang ang gusto mong makita? Madaling magsalita kapag hindi ikaw ang sugatan. Madaling tumingin kapag wala ka sa akin na lalagyan. Nakikita mo lang ang ngiti sa aking mukha, pero hindi ang mga gabing luha ang kasama. Sabi mo mahina ako dahil minsan akong bumagsak. Hindi mo alam kung ilang ulit akong bumangon matapos madapa. Nakikita mo ang pagkakamali kong nagawa, pero hindi mo nakita ang mga pagsisising kasama. Madali kang nagbigay ng sariling opinyon, parang alam mo ang buong sitwasyon. Pero ang totoo, isang pahina lang ang nabasa mo sa librong matagal ko nang sinusulat ng tahimik at puno ng lungkot at pagsubok. Kung alam mo lang ang laban sa likod ng katahimikan,
at natutong umunawa muna. Hindi mo alam ang kwento sa likod ng bawat ngiti at bawat kilos ko. Hindi mo alam ang dahilan kung bakit ako naging ganito ngayon. Hindi mo alam ang kwento, kaya bakit kaagad humasga sa tao. May mga sugat na hindi nakikita, may mga laban na tahimik na dinadala. Lumaki akong maraming pangarap sa isip, ngunit kasabay nito'y problema at takot na pilit. Kinikimkim may mga araw na gusto ko nang sumuko, pero pinili kong lumaban kahit wala nang kasiguruhan sa mundo. Habang ang iba'y mahimbing na natutulog, ako'y gising pa rin sa bigat ng mga pagsubok. Habang ang iba'y mabilis humusga, ako na may tahimik na nagtitiyaga. Hindi lahat ng tahimik ay walang nararamdaman, hindi lahat ng masaya ay tunay na masaya sa kalooban. May mga taong sanay lang magtago ng sakit, habang pilit na ipinapakitang matatag sa bawat sandali. Kung pwede lang sana ipakita lahat ng sugat na hindi nakikita, marahil mas maraming pipiliing umunawa kaysa manghusga ng walang alam sa pinagdaraanan ng iba. Kaya bago ka bumitaw ng salita, siguraduhin mong alam mo muna ang kwento nila. Dahil may mga taong umingiti habang wasak sa loob, at may mga pusong tahimik na humihingi ng tulong. Hindi lahat ng pagkakamali sumasalamin sa pagkatao, hindi lahat ng pagkatalo ay katapusan ng mundo. Tao lang tayo, nagkakamali rin, at may mga laban na tayo lang ang nakaalam sa ating. Kaya kung hindi mo alam ang buong istorya, mas mabuting piliin ang pag-unawa kaysa panghuhusga. Dahil balang araw ikaw rin ay maaring mapunta sa sitwasyong hindi mo gustong husgahan ka. Hindi mo alam ang kwento sa likod ng katahimikan at paglayo ko. Hindi mo alam ang dahilan kung bakit ako natutong maging matatag ngayon. Hindi mo alam ang kwento, kaya huwag agad humusga sa pagkatao. Dahil ang bawat taong nakakasalubong mo may laban ding tahimik na tinatahak sa mundo. Bago ka humusga, makinig ka muna bago ka magsalita. Umunawa ka muna, dahil sa mundong puno ng opinyon, mas kailangan ng tao ang pag-unawa. Nakakapagod minsan, parang bawat galaw mo may nakatingin. Parang bawat desisyon mo may nakahandang komento. Buhay ko to, pero bakit parang sila ang may hawak? Pagmulat pa lang ng mata, may usapan na naman. Parang bawat kilos ko'y laman ng kanilang tahanan. Kapag tahimik ako, may problema raw siguro. Kapag masaya naman, may tinatago raw na totoo. Kapag nagsikap ako, bida-bida raw ang dating. Kapag nagpahinga sandali, tamad agad ang tingin. Kapag nagmahal ng totoo, marupok daw ang puso. Kapag umiwas masaktan, suplado naman ang trato.
sa sarili? Bakit kailangan kong ipaliwanag ang lahat palagi? Bakit kailangang may patunay sa bawat hakbang para lang paniwalaan ng mga taong walang alam? Noong wala pa akong nararating, maraming nagsabing hanggang doon na lang din. Ngayon na unti-unti akong umaangat, may bago na namang kwentong ikinakalat. Parang hindi nawawala ang ingay ng paligid, kahit gaano ako katatag ay may sugat ting pilit. Ngunit habang tumatagal ay natutunan kong intindihin, hindi ko kontrolado ang isip ng bawat tao sa paligid. Hayaan mo silang magsalita kung doon sila masaya, dahil ang buhay na hinuhusgahan nila ay buhay na hindi nila pinaghirapan. Ngayon mas malinaw na ang direksyon, hindi na ako alipin ng kanilang opinyon. Dati bawat salita'y tumatagos sa dibdib, ngayon ginagawa ko ng gatong sa aking paninindig. Habang sila'y abala sa pagbilang ng mali, ako na may abala sa pagbuo ng sarili. Habang sila'y gumagawa ng kwento, ako na may gumagawa ng totoong progreso. Hindi ko kailangan ng papuri ng lahat, hindi ko kailangan ng pagsamayo ng bawat tao sa paligid. Ang mahalaga'y payapa ang aking konsensya, at alam kong totoo ako sa aking sarili at pamilya. Buhay ko, komento nila, ngunit hindi ko nahahayaang ako'y diktahan nila. Buhay ko, komento nila, pero hindi sila ang magsusulat ng aking kwento. Bawat kilos may tuna, bawat galaw may salita, ngunit sa dulo ng lahat, ako pa rin ang may hawak ng aking tadhana. Kung may natutunan man ako sa buhay, hindi mo mapapatahimik ang lahat ng tao. Kahit gawin mo ang tama, may masasabi pa rin sila. Kaya mabuhay ka para sa pangarap mo, hindi para sa opinyon nila. Dahil ang buhay mo ay buhay mo. Nakakapagod minsan. Nakakapagod minsan, no? Kahit anong gawin mo, parang may nakabantay, parang may nakahandang pumuna. Paglabas pa lang ng bahay may matang nakasunod, bawat kilos ko'y parang may tala ang sinusunod. Kapag tahimik ako may tanong na agad, kapag nagsalita naman may mali pa ring hinahanap. Kapag simple lang buhay sasabihing walang pangarap, kapag nagsikap umangat mayabang daw ang hangad. Kapag nagkamali ka usap-usapan ang lahat, pero kapag gumawa ng tama tila walang nakapansin agad. Minsan gusto kong itanong sa mundo, bakit napakadaling manghusga ng tao? Hindi nila alam ang bigat na pasan, pero parang eksperto silang magbigay ng opinyon. Sa bawat daang tinatahak, may matang nakatingin. Sa bawat pangarap na inaabot,
humusga. Kung nakita lang nilang sugat, baka naisip nilang manahimik muna. Pero natutunan kong hindi lahat dapat sagutin, hindi lahat ng batikos ay dapat damdamin. Dahil habang sila'y abala sa pagtingin sa mali, ako na may abala sa pagbuo ng aking sarili. Hindi ko kontrolado ang iniisip nila, pero kontrolado ko kung paano ako lalaban. At kung bawat hakbang ko man ay may puna, mas lalo ko pang pagbubutihin para sa pangarap ko't pamilya. Hindi hadlang ang kanilang salita kung malinaw ang dahilan kung bakit ka lumalaban. Sa dulo ng lahat ng panghuhusga, sarili mo pa rin ang makakasama. Bawat hakbang may husga, ngunit hindi ako magpapadala. Sa bawat pintas na aking naririnig, mas lalo akong tumitibay at naninindig. Bawat hakbang may husga, ngunit tuloy pa rin ang aking paglalakbay. Dahil ang tunay na sukatan ng tao ay hindi opinyon ng mundo, kundi ang kanyang pagkatao. Kaya kung pakiramdam mo'y binabantayan ka ng lahat, tandaan mo, hindi mo kailangang mabuhay para sa kanilang papuri. Mabuhay ka para sa mga pangarap na nasa puso mo, at magpatuloy